Lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Salamatan natin siya sa mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Nawa ay ang pagpapala, habag at kapayapaan ay mapa sa kanyang huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan at may bahay hanggang sa lahat ng tumahak ng kanyang tuwid na landas hanggang sa huling araw. Nawa ay pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa gabing ito ang mabuti sa gabing ito at ipagkaloob pa sa atin ang maraming gabi at ang kabutihan sa mga gabi na yun. Ngayong sandali po na ito, sa mga oras na ito ay isang paksa patungkol sa pag-aayuno na sunna at ang mga ipinagbabawal na araw o pagkakataon na pag-ayunuhan ng isang tao. Maaring isang bawat isa sa atin ay may idea na siya sa mga sunna na pag-aayuno, na pinahintulutang pag-aayuno sa atin na dumadaan taon-taon bilang parte ng isang ibadang napakalaki ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dapat malaman natin na ang paksang ito ay umiikot patungkol sa mga araw na sunna ang pag-aayuno dito at ang mga araw na hindi maari ang pag-aayuno. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa atin ang nararapat na gantimpala sa pag-aayuno na isa sa katuparan natin sa hinaharap. Ang pag-aayuno ng isang araw para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay katumbas ito ng paglayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong yaon sa impyerno na kasing layo ng 70 taong paglalakbay. 70 taong paglalakbay. Naiulat sa hadith ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mula sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim na kanyang sinabi, narinig ko Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari 70 khalifa. Sabi ni Abi Sa'id al-Khudri, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, sino man ang mag-ayuno ng isang araw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilalayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mukha mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno na singlayo ng 70 taon. 70 taon na paglalakbay. Ito ay isang kabutihan para sa isang taong nag-aayuno sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin na ang paraiso ay merong natatanging pintuan na ang ngalan ay Ar-Rayyan at walang makakapasok dito maliban sa mga taong nag-aayuno. At ito ay pinagtibay sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim sa hadith ni Sahal radhiyallahu an, sinabi niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yawm al-qiyamah. Tunay na sa paraiso ay may natatanging pintuan na ang ngalan nito ay Ar-Rayyan. At papasok dito lamang ang mga taong nag-aayuno sa araw ng paghuhukom. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Hindi kailanman papasok sa pintuan na ito ang bukod sa kanila. Yung hindi nag-aayuno, hindi papasok dun sa pintuan na yun. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasaan ang mga taong nag-aayuno at sila ay tatayo at sila ay magsisipasok sa pintuan ng Ar-Rayyan. Kapag sila ay pumasok na, nakapasok ng mga tao sa pintuan ng Ar-Rayyan sa araw ng paghukom, sino yung mga tao na yun, yung mga nag-aayuno dito sa mundo, isasarado na ang pintuan ng Ar-Rayyan. So wala nang ibang papasok doon o walang ibang papasok doon maliban sa mga taong nag-aayuno. So ito yung kabutihan ng pag-aayuno dito sa mundo, at alam natin ng pag-aayuno ay parte ng haligi ng Islam. Haligi ng Islam ang pag-aayuno. Ngayon ay ano-ano nga ba ang mga araw na sunna ang pagsasagawa ng pag-aayuno dito? Mga araw
na sunna ang pag-aayuno dito. Unang-una dito sa mga araw na to ay yung tinatawag na Sawmu Yawmin wa Yawmin, o mas kilala sa tawag na Siyamu Dawud. Yung pag-aayuno na kahalintulad ng pag-aayuno ni Propeta Dawud. At ito yung itinuturing na isang o nabubukod tanging sunna na pag-aayuno na pinakamainam sa lahat ng uri ng pag-aayunong sunna. Sunna hindi obligado. Pag-aayunong sunna, ito yung pinakamainam sa lahat ng paano ang proseso nito? Ito yung aayuno ka ngayon, bukas hindi. Alternate. Hanggang nabubuhay ka. So mag-aayuno ka ng Lunes, tapos hindi ka mag-aayuno ng Martes, mag-aayuno ka ulit ng Miyerkules, tapos hindi ka naman mag-aayuno ng Huwebes. Tuloy-tuloy yung circle ng pag-aayuno. Mag-aayuno ka isang araw, mag-break ka isang araw. Naiulat sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, mula sa hadith ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, na sinabi ni Abdullah bin Amr, sinabi sa akin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamahal-mahal na pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno na kahalintulad ng pag-aayuno ni Propeta Dawud. Siya ay nag-aayuno ng isang araw at hindi nag-aayuno sa susunod na araw. Alternate yun. Yun yung pinaka-mainam. Sabi ni, sa ibang narration, sinabi ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, Ya Rasulullah, mas kaya ko pa ang higit doon. Ibig sabihin, kaya niyang 2 araw mag-ayuno. Mas kaya ko ang higit doon na mas mainam doon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dalik. Wala nang higit pa na mas mainam doon. Kung halimbawa tayo yung tipo ng tao kaya natin mag-ayuno buong taon, ito ay bawal. Bawal sa atin ang mag-ayuno ng buong taon. Maratalakay natin mamaya kung ano yung mga ipinagbabawal na pag-aayuno. Bawal na klase at uri ng pag-aayuno. At isa na dito yung mag-ayuno tayo buong isang taon. Kasi nga, bawal din mag-ayuno sa araw ng Eid. Idul Fitr, Idul Adha. So kung isang taon maratamaan natin yung Idul Fitr, Idul Adha. Sa pangalawang sunna na pag-aayuno ay tinatawag na Sawmu al-Ayyamil Bid. Ito yung pag-aayuno sa 13, 14 at 15 sa kalendaryong Hijriya. Kalendaryong Hijriya ang pinag-uusapan natin dito. At ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dar, "Idza sumta min asy-syahr 3 ayyam, fasum 13 wa 14 wa 15." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dar, kung nais mong mag-ayuno ng 3 araw sa isang buwan, pag-ayunuhan mo ang ika-13, ika-14 at ika-15 ng kalendaryong Hijriya. 13, 14, 15, ito yung tinatawag na white days o ayyam al-bid. Tinatawag na white days. At merong mga ibang paliwanag patungkol sa reason kung bakit ang pag-aayuno sa mga araw na ito ay mainam. Pangatlo, Sawmu Yawmil Ithnain wal Khamis. Pangatlong pag-aayuno na sunna ay ang pag-aayuno sa araw ng Monday at Thursday. Monday at Thursday ay kabilang sa mga may inam na araw na pag-ayunuhan ng isang Muslim. Naiulat sa hadith ni Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Fasuila an dhalik faqala inna a'mal al-ibad tu'radu yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Ayyi ala Allah azza wa jalla. Naiulat sa hadith ni Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, sabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno o naiulat na nag-aayuno tuwing kada Monday at Thursday. At nang tanungin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit siya nag-aayuno sa araw ng Monday at Thursday? Sabi niya, sapagkat ang gawain ng mga alipin ay inihahatid o dinadala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
At nais niya, sa ibang hadith, naiulat na nais niya na siya ay nag-aayuno sa ganung kalagayan. Ang ating magawa ay tinataas sa Allah subhanahu wa ta'ala kada Lunes at Thursday. At ninanais ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nag-aayuno. Mainam itong pag-ayunuan ng isang tao kada Lunes at Thursday. Sabihin, mag-intention tayo. Kung kaya natin mag-ayuno, magpag-ayunuhan natin ito kasi ito ay sunna. Ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ninais niya na siya mismo bilang isang propeta ay nais niya na kapag itinataas ang kanyang gawain ay nais niya na siya ay nag-aayuno sa araw na ito. Pang-apat, Sawmu Ghalib Shahrillah al-Muharram. Ang pag-aayuno sa maraming araw sa buwan ng Muharram. Pag-aayuno sa maraming araw sa buwan ng Muharram ay tinuturing na isa sa mga araw na mainam ang pag-aayuno ay sunnah. Naiulat sa hadith ni Imam Muslim mula sa hadith na sinalaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu an. Kanyang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu as-siyami ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang buwan ng Muharram. So tayo ngayon ay nasa buwan ng Muharram, pinakaunang buwan sa kalendaryong Hijriya. At mainam kung meron tayong kakayahan bilang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-ayunuan natin ng maraming araw. So take note, maraming araw na pag-ayunuan, hindi buong buwan ng Muharram. Dahil isang buwan lang ang naulat na pinag-aayunuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng buo at ito ang buwan ng Ramadan. Ito ang buwan ng Ramadan. So bukod doon, nag-aayon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraming araw pero hindi gaya ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So panglima, Sawmu al-yawmi at-tasi' min shahrillah al-Muharram. So kung mainam ang pag-aayuno sa maraming araw sa buwan ng Muharram, isa sa pinakamainam naman dito sa mga araw na to ay ang araw ng ika-asyam na araw sa buwan ng Muharram. Ika-asyam na araw sa buwan ng Muharram. Bukod pa sa ikasampung araw nito ay meron pang ika-asyam na araw. Bakit naiulat yung ika-asyam na araw? Kadalasan naririnig natin sa pag-ayuno sa buwan ng Muharram ang pag-ayuno sa araw ng Ashura. Ibig sabihin yung ika-sampung araw sa buwan ng Muharram. At natalakay natin noon na kung ano ang kabutihang dulot nito. Pero ngayon ay tinatalakay natin na sinasabi ng mga ulama na isa sa pinakamainam na araw na pag-aayuno sa buwan ng Muharram ay ang araw ng pangsyam na araw na to, bukod pa sa pasampung araw, dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ako ay mabubuhay pa sa susunod na taon. Ibig sabihin kung mag-extend pa yung buhay niya sa susunod na taon ay pag-aayuno ko rin ang araw na ika-siyam na araw sa buwan ng Muharram. Pero tinakda ng Allah ang kanyang tinakda at ang Propeta Muhammad ay hindi na umabot sa sunod na taon kaya hindi niya napag-ayunuan ang ika-siyam na araw sa buwan ng Muharram. Pero naiulat niya na kung sakali na siya ay aabot pa sa susunod na taon, pag-ayunuan niya yun. At hindi ito pag-ayunuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi niya ito i-intention sa kanyang sarili kung walang mabuti dito sa pag-aayuno na to. At yun ang ginamit na ebidensya ng mga ulama, bukod pa sa ilang hadith na naiulat, na ang pag-aayuno sa ika-siyam na araw sa buwan ng Muharram ay may tuturing na isa sa mga sunnang pag-aayuno. Pang-anim ay ang pag-aayuno sa ika-sampung araw sa buwan ng Muharram. So kung kaya natin mag-ayuno ng 9, 10, 11 sa buwan ng Muharram, mas mainam. Pero kung di natin kaya, pwede namang 9 at 10 o kaya naman 10 at 11. Kung di natin kaya at kailangan lang natin makapag-fasting maliban sa isa, ito ay yung pang-sampu. Ito yung araw ng Ashura. So anong kabutihan dito? Naiulat sa hadith na iniulat ni Imam Muslim ayon sa salaysay ni Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an sawmi yawmi Ashura faqala yukaffiru as-sana al-madiyah. Ayon sa hadith na iniulat ni Imam Muslim mula sa salaysay ni Abi Qatada radhiyallahu
Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong patungkol sa pag-aayuno sa araw ng Ashura at kanyang sinabi na isang kapatawaran sa nakaraang taong kasalanan. Isang kapatawaran sa isang nakaraang taong kasalanan. Ibig sabihin, kapag nag-ayuno tayo sa araw ng Ashura, ang gantimpala nito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang taong nakaraang kasalanan sa maliliit na kasalanan. Kaya ito ay mainam na mapag-ayunuan ng isang Muslim at huwag niyang paligtasin sa kanyang sarili. Sa taon na to ay natapos na ang paglisan ng araw ng Ashura. Pero ang buwan ng Muharram ay nananatili pa rin tayo sa buwan ng Muharram. Pero tapos na ang ika-siyam na araw sa buwan na to at ang ika-sampung araw. Pangpito sa mga sunna na pag-aayuno ay ang pag-aayuno sa sa buwan ng Shawwal. 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Sa ito sa mga pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay meron tayong tinatawag na buwan ng Shawwal. Isang buwan ito. At sa buwan ng Shawwal, pwede tayong mag-ayuno ng 6 na araw na pag-aayuno. Mas mainam kung unahin muna natin ang mga utang natin sa buwan ng Ramadan pagkatapos mag-ayuno tayo sa buwan ng Shawwal. 6 na araw, hindi naman kondisyon dito ang sunod-sunod. Pero higit na mainam kung sunod-sunod. Pero kung hindi mo kakayanin, pwedeng magkakahiwalay basta 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Naiulat dito sa hadith ni Abi Ayyub na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pagkatapos kanya itong pasundan ng 6 na araw mula sa buwan ng Shawwal, para siyang nag-ayuno ng isang taon. Para siyang nag-ayuno ng isang taon. So, mag-ayuno tayo ng 30 days sa buwan ng Ramadan, tapos 6 days sa buwan ng Shawwal, may katumbas itong gantimpala na katulad ng pag-aayuno ng buong isang taon. Katumbas ng pag-aayuno ng buong isang taon. Pangwalo, Sawmu Ghalib Shahri Sha'ban, o ang pag-aayuno sa maraming araw sa buwan ng Sha'ban. So, isa ito sa mga sunna na pag-aayuno na mainam na pangalagaan ng isang mananampalatayang Muslim. Ayon sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno hanggang sasabihin namin na parang hindi na siya nagbe-break ng fasting niya. Tapos makikita na naman namin o masasaksikan na namin na siya ay nag-aayuno, tapos parang iniisip na namin na parang hindi na siya nagbe-break ng fasting. Sabihin, maraming araw siyang nag-aayuno sa buwan ng Sha'ban. At sabi niya, hindi namin siya nakita nang nag-ayuno na kinumpleto ang isang buwan ng gaya ng pagkumpleto niya sa buwan ng Ramadan. So, balit nakikita namin siya na marami o madalas nag-ayuno sa buwan ng Sha'ban. So, kinumpleto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ang buwan lamang na nakikumpleto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-ayuno, buwan ng Ramadan. Pero pagdating sa maraming araw na pag-aayunuan, na iulat ang buwan ng Muharram at ganoon din ang buwan ng Sha'ban. So kabilang ang buwan ng Sha'ban sa mga buwan na pinangangalaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng matatag na pag-aayuno, hanggat sa sinasabi ni Aisha radhiyallahu anha na nakikita namin siya na parang hindi na nagbe-break ng fasting. So matagal siyang nagpa-fasting, tapos nagbe-break, tapos nagpa-fasting ulit na parang matagal na namin o hindi namin siya nakikitang hindi na nagbe-break ng fasting. So ano yung buwan na to? Ito yung buwan ng Sha'ban. So ito ay mainam na pag-ayunuan din ng isang Muslim. Pangsyam, Sawmu at Tis'i al-Awwal min Dhil-Hijjah. Ang pag-ayuno ng 9 na araw sa buwan ng Dhil-Hijjah. So yung pag-ayuno sa buwan ng Dhil-Hijjah ay nandito yung araw ng Arafah. Ito yung siyam na araw, yung araw ng Arafah. Pero yung pag-ayunuan mo mula 1 hanggang 9, ito yung pinag-uusapan natin dito. Sa hadith na iniulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu fi ayyam al-ashr afdal min al-amal fi hadhihi. Qalu wala al-jihad. Qalu wala al-jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi shay'. Sabi ni Ibn Abbas, ang gawain sa unang 10 araw ng Dhil-Hijjah
ay higit na mainam. Sabi ng mga sahaba, kahit bang pakikipaglaban o pakikibaka para sa landas ng Allah ay higit pa rin na mainam ang mga gawain ito. Sabi niya, higit pa rin na mainam. Maliban lang sa isang lalaki o sa isang tao na lumabas sa pamamagitan ng kanyang sarili at kanyang kayamanan at hindi na ito bumalik pa magpakailanman. Maliban lang kung mamatay ko. Ibig sabihin, ang mga gawain sa unang araw hanggang sa ikasampung araw ng Dhul-Hijjah ay mainam yan na mga gawain. Maliban lang kung ikaw ay nasa landas ng Allah sa pamamagitan ng iyong sarili at ng iyong kayamanan at doon ka na binawian ng buhay, ang ginawa mong gawain na yun ay higit na mainam kaysa dito sa unang 10 araw. Pero pag ipagbas yan ay ang gawain na mabuti, mainam itong unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Naiulat din sa ibang hadith na iniulat ng mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno sa araw ng Ashura at ganun din yung 9 na araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. 9 na araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. At ang pang-9 na araw dito ay yung araw ng Arafah. Ang araw ng Arafah ay may katumbas na 2 taong kapatawaran sa mga maliliit na kasalanan. So yung Dhul-Hijjah, halimbawa Dhul-Hijjah ito, ang kapatawaran sa taon na ito at sa nakaraang taon. Yung nakaraang taon na kasalanan. So ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay may katumbas na 2 taong kapatawaran sa maliliit na kasalanan kung tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno. At siyempre, ang mga taong nasa Arafah o nagsasagawa ng Hajj ay hindi sila nag-aayuno sa araw na yun. Hindi sila nag-aayuno. Sa atin na wala sa lugar ng Arafah ay mainam ang pag-ayunuhan natin para maabot natin ang gantimpalang napapanood doon. Pero yung mga nagsasagawa ng Hajj sa araw ng Arafah, nandun sila sa Arafah at nagdudua sila doon, nananalangin, nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa paglubog ng araw. Hanggang sa paglubog ng araw. So yun ang mga araw sa loob ng isang taon ng pag-aayuno dito ay sunnah. So kung tinalakay natin ay mga pag-aayuno sa antas ng sunnah. At hindi natin tinalakay dito ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan dahil ito ay obligado rin dito sunnah. Ibang antas ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ibang antas ang mga binanggit natin na nasa antas ng sunnah. Sa pinakamataas na antas nito sa mga araw bukod pa sa araw at buwan ng Ramadan. So ngayon naman ay dadako tayo sa mga araw na kung saan ang pag-aayuno dito ay ipinagbabawal. Sabihin, pag sinabing ipinagbabawal, hindi talaga pwede. Kapag ginawa mo pag-aayuno dito, nagkakasala ka at ang ginagawa mo ay taliwas sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ginagawa mong ito ay may tuturing na pagdadagdag sa reliyong Islam. Na pati ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito pinag-ayunuhan. Hindi niya ito pinag-ayunuhan. So ano-ano yung mga araw na to? Unang-una ay pinagbabawal ang pag-aayuno sa 2 araw ng mahalagang araw sa isang taon na dumadaan sa mga Muslim. Ito yung Idul Fitr at ang Idul Adha. Bawal ang mag-fasting dito. Kahit sabihin mo na kaya mong mag-fasting, malakas ka, malusog, o kaya mong mag-fasting dito, bawal ang mag-fasting. Kasi hindi mo may bibigay ang pinakatema ng Eid, yung kasiyahan sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga inuming pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil tapos na ang isang buwang pag-aayuno. Halimbawa, Idul Fitr. Yung araw ng Idul Fitr ay magpapasting ka, hindi mo masasakatuparan yung kasiyahan kasi fasting ka. Hindi ka makakain, di ba? Hindi ka makakain, hindi ka makainom ng gusto mong inumin at hindi mo mapakita ang tema ng tinatawag na kasiyahan kung ikaw ay tuluyan nagpapasting. So iba kasi yung kasiyahan saka sa ibada. Magkaiba yung bagay na yun. Tayo, nagsasaya tayo, namamasyal tayo, pupunta tayo sa dagat o ano paman, pero ito ay parte ng kasiyahan na meron dito sa Islam. At nag-iibada tayo katulad ng pag-ayuno at salat, iba pa, at ibang parte ang pag-iibada, ibang parte yung kagalakan. Maaaring kagalakan na ginagawa natin ay parte ng ibada natin sa Allah subhanahu wa ta'ala,
pero hindi ito yung tinatawag na pinakapunto sa ibada na pinag-uusapan. So, ito yung dapat na matatak sa isip ng isang mananampalatayang Muslim. Ayon sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim, mula sa hadith ni Abi Ubaydin Maula ibn Azhar, sabi niya, nasaksihan ko ang Eid kasama si Umar ibn al-Khattab radiyallahu an at kanyang sinabi, hadani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Yawma fitrikum min siyamikum wal yawm al-akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, mula sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim, sabi niya, minsan, ay sabi ng nag-ulat ng hadith, na nasaksihan ko ang araw na kung saan araw ng Eid at si Umar ibn al-Khattab ay nagsalita. Sabi niya, itong araw na to, sabihin dalawang araw, Idul Fitr at Idul Adha, ay pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno dito. Ito yung araw na kung saan kayo ay magbe-break ng fasting ninyo. Ibig sabihin, sa umaga ng unang araw ng Shawwal, magbe-break ka ng fasting, hindi ka na fasting nun. Kakain ka sa bahay, pupunta ka sa lugar ng musalla na hindi ka fasting. Ibig sabihin, nakapag-break ka sa pamagitan ng pagkain nito after ng tinatawag na Salatul Fajr. Hindi ka na fasting, ibig sabihin. Nag-break ka sa araw na yon. At ang pangalawang araw ay ito yung araw na kung saan kakain kayo mula sa inyong inialay sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinutukoy dito ay Idul Adha. Yung tinutukoy na una ay Idul Fitr at sumunod ay yung Idul Adha. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, ito ay ipinagbawal ang pag-aayuno dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bawal tayong mag-fasting. So kung meron tayong nakikitang tao na nagpa-fasting sa araw ng Eid, ay sabihan natin na ito ay hindi mabuting gawain, hindi kabilang sa sunnah, bagkus kabilang ito sa pagpatay sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, yuhramu sawmu ayyamit tashrik illa liman lam yajid al-hadi. Ayyamut tashrik, ito yung kinabukasan ng halimbawa itong ngayong araw ay ang araw ng Idul Adha. Bukas ay simula ng ayyam at tashrik. Tashrik. Ito yung ika-11, 12 at 13 sa kalendaryo ng Dhul-Hijjah. So sa Dhul-Hijjah, yung pang-10 araw nito, ito yung araw ng Eid. Sa mga tao na wala naman sa Makkah na nagsasagawa ng Hajj, ay sila ay nagsasagawa ng pagkakatay o pag-aalay pagkatapos ng Idul Adha. So hindi ka pwedeng pinagbabawal ang pag-aayuno sa mga araw na to maliban sa isang tao na hindi nakahanap ng hadi. Yung mga taong nagsasagawa ng Hajj, wala silang kakatayin sa ika-10 araw, sila ay magpapasting sa ika-11, 12 at 13. Ika-11, 12 at 13. Ito ay sa usapin ng Hajj. So, yung mga taong nasa Hajj, o magsasagawa ng Hajj ay alam nila yung patungkol dito. Pero sa atin ay dahil hindi naman tayo nagpa-fasting, hindi naman tayo nagsasagawa ng Hajj, sa ika-11, ika-12, ika-13, ito ay araw ng pagkain natin. Pag-araw ng tayo ay kumakain o tayo nandito yung tinatawag na nagagalak tayo at nagsasaya sa karugtong ng araw ng Idul Adha. Susunod dito ay hindi ka nais-nais ang pag-ayuno sa araw na kung tawagin ay Yawmu Ashyak. Yawmu Ashyak, ito yung araw na may pag-aalanganin. Araw na may pag-aalanganin kasi nag-aalangan tayo kung araw pa ba ng Sha'ban o pumasok na yung Ramadan. Ito yung alanganing araw, kung pumasok na ba ang araw ng nananatili pa ba tayo sa buwan ng Sha'ban o pumasok na ang buwan ng Ramadan. Wala tayong kasiguraduhan. Ibig sabihin 50-50 na nag-aalinlangan tayo. Hindi yung 60-40. Sigurado tayo na pumasok ng buwan ng Ramadan o sigurado tayo na sa Shawwal, na sa Sha'ban pa. So ibig sabihin nito parehas pag sinabing Shak o nag-aalanganin tayo, parehas yung timbang ng sigurado sa pag-alanganin. Nag-alanganin tayo na mag-fasting kasi ay maring buwan pa ng Sha'ban o kaya naman ay
nag-alanganin tayo na mag-fasting din dahil ang tingin natin hindi pa pumasok ang buwan ng Ramadan. So hindi natin pwedeng unahan ang pagpasok ng buwan ng Ramadan dahil excited tayo magpasing sa buwan ng Ramadan ng isang araw bago ideklara ang pagpasok ng buwan ng Ramadan o 2 araw bago ideklara ang pagpasok ng buwan ng Ramadan. At hindi rin naman pwedeng iantala natin na i-declare na kahapon at ay hindi pa rin tayo nagpasting ngayon, magpapasting pa lang tayo bukas. Ibig sabihin, iantala pa natin ng isang araw, bagamat ay sinabi na kahapon na magpapasting na tayo ngayon, hindi pa rin tayo nagpasting ngayon kasi naninigurado tayo na baka alanganin pa yung araw, kaya magdadagdag pa tayo ng isang araw, magpapasting tayo sa susunod na araw. Hindi rin yon po pwede. Hindi natin pwedeng iantala ang araw ng pag-ayuno at hindi rin natin pwedeng unahan ng araw ng pag-ayuno at hindi rin tayo pwedeng mag-ayuno sa araw na alanganin kung pumasok na ang buwan ng Ramadan o nananatili pa rin tayo sa Sha'ban. Lalo na yung mga sinaunang panahon. Mga sinaunang panahon, wala pang mga technology na gaya ng panahon natin ngayon. Pag natulog ka na, hindi mo alam kung bukas fasting o hindi na fasting. Moon sighting ba ngayon o itinuloy nila yung buwan ng Sha'ban kasi hindi nakita yung buwan. Hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Sa panahon ng sinaunang panahon ay ganito yung isa sa mga problema din nila. Pero sa panahon natin ngayon, kahit matulog ka ng umaga, mag-alarm ka ng alauna, ay punong-puno na yung Facebook mo ng Ramadan na, pumasok na yung buwan ng Ramadan. Pumasok na yung buwan ng Ramadan. Hindi gaya yung mga sinaunang panahon, pag natulog na sila, hindi na nila alam kung anong nangyari. Kung fasting na ba bukas o ano pa, merong pag-aalanganin sa araw. So yung araw na nag-aalanganin tayo, kung nananatili pa sa Sha'ban, ang buwan, o kaya pumasok ng buwan ng Ramadan, isang araw na hindi pwede ang mag-fasting doon. Hindi pwedeng mag-fasting. At ang tawag dito ay Yawmu Shak. Ibig sabihin, araw ng pag-aalanganin. Sunod dito ay, hindi kaya-aya ang mag-fasting tayo ng nabubukod tangi sa araw ng Jumu'ah. Sabi, nung kapasting ka ng araw ng Jumu'ah kasi nabasa mo, narinig mo, nalaman mo, ng araw ng Jumu'ah ay nabubukod tangi sa buong isang linggo. Ang araw ng Jumu'ah ay merong mga fadail, kainaman sa ibang mga araw. Nang dahil sa nalaman mo ito ay pinag-ayunuan mo ng bukod tangi ang araw ng Jumu'ah. So ito ay hindi maaaring pag-ayunuhan nang natatangi ang buwan ng Ramadan. Liban lang sa isang kondisyon o isang sitwasyon. Ano yung sitwasyon ngayon? Kung ikaw ay nag-aayuno katulad ng pag-aayuno ni Propeta Dawud at tumapat sa araw ng Jumu'ah at sa Saturday nito ay hindi ka na magpapasting, walang problema doon sa kalagayan na yun. Walang problema doon sa kalagayan na yun. At ganun din kapag tumapat ito sa araw ng Ashura o kaya sa araw ng Arafah. Araw ng Ashura at araw ng Arafah, so mainam pa rin mapag-ayunuan natin yung isang araw before noon sa mga araw ngayon. Pero kung nagpapasting ka ng katulad ng pagpapasting ni Propeta Dawud, isang araw fasting, isang araw break, isang araw fasting, isang araw break, at tumapat yung araw ng fasting mo sa araw ng Jumu'ah, ito ay walang problema. Pero kung ito ay isipin mo na papasting ka lang sa araw ng Jumu'ah, dahil yun yung day off mo, wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang, o ano pang mga kadahilanan, ito ay hindi maaari. So, ganun din ang pag-aayuno sa araw ng Sabado, ng nabubukod tangi. Nag-ayuno ka lang ng araw ng Sabado. Kumbaga, ginawa mo, schedule mo, mag-ayuno ako kada Saturday. So, bukod tangi ang Saturday, so hindi ito o pwedeng pag-ayunuan ng natatanging araw lamang. Friday, hindi pwede. Saturday, hindi pwede na mag-ayuno ka ng bukod tangi. Maliban lang kung katulad ng binanggit natin kanina, tumapat at tataon ang pag-aayuno mo ng katulad ng pag-aayuno ni Propeta Dawud alayhi salam at tatapat ito sa araw ng Saturday at nag-ayuno ka doon, ito ay walang problema. So, susunod sa hindi pwedeng pag-ayunuan natin ay yung pag-ayunuan natin ang buong isang taon. Buong isang taon ay hindi karapat-dapat na pag-aayuno o hindi dapat na pag-ayunuan natin. Makruh at papasok ito sa haram.
makruh at papasok ito sa haram. La sama man sama ad-dahar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Abdullah bin Amr, walang pag-aayuno sa sinumang nag-ayuno ng buong taon. Ibig sabihin walang counted na good deeds sa ginawa mo kung ikaw ay nag-ayuno ng buong isang taon. Walang patid, 365 days. Hindi ka nag-break ng fasting mo at tuwang-tuwa ka sa na-achieve mo sa sarili mo. Bilang isang Muslim, ikaw pa lang ang nakapagtala ng ganun. O ikaw pa lang ang makakapagtala ng ganun. Pero, ikaw pa lang ang nalugi ng ganun. Ikaw pa lang ang nalulugi ng ganun. Hindi walang naiulat na kabilang sa mga kaaya-ayang pag-aayuno na kahit na kaya ng isang tao, ang pag-ayunuan niya ang buong isang taon. At sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, ito ay sahih. Sabihin malakas na uri ng hadith. Walang pag-aayuno sa isang taong nag-ayuno ng buong isang taon. Buong isang taon. Sunod dito ay, yuhram alal mar'a an tasuma wa zawjuha hadirun bighairi idnihi ghaira Ramadan. Bawal din ang pag-aayuno ng isang babae habang ang asawa niya ay present nang walang pahintulot sa asawa niya, maliban lang sa buwan ng Ramadan. Para maintindihan natin, may asawa na Muslima at nandyan ang asawa niya. Hindi na sa ibang bansa o ano pa man natatrabaho sa malayo. Nandyan yung asawa. So kung ang isang Muslimang babae mag-aayuno bukod sa buwan ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan hindi na kailangan na ipaalam sa asawa niya na magpapasting siya o ano pa man. Alam na ng asawa niya yun. Pero bukod sa buwan ng Ramadan, kailangan ipaalam ng babae, magpapasting ako. Yung sasabihin ng babae yun, na magpapasting ako sa Monday, magpapasting ako sa Thursday, magpapasting ako sa ganyan, magbabayad ako ng utang, o ano pa man, kailangan ipaalam niya doon sa asawa niya. Magpapaalam yung babae sa asawa niya. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha shahidun illa biidnihi. Sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim, na sinalaysay ni Abi Hurairah, hindi marapat na mag-ayuno ang isang babae habang ang asawa niya ay present, nandyan, maliban lamang na ito ay pahintulutan ng kanyang asawa. So, hindi pwedeng, kahit nagawaing mabuti yan, sa mga kababaihan ay hindi marapat na mag-fasting sila nang walang pahintulot ng asawa nilang lalaki. So, ano yung fasting na to? Sunna. Fasting na sunna. Pero pag sa Ramadan, ay walang problema na mag-ayuno ang babae nang walang pasabi, pahintulot sa kanyang asawa. Dahil ang pag-ayuno niya ay buwan ng Ramadan. At hindi rin pwedeng pigilan ng lalaki ang kanyang asawa na nag-ayuno sa araw ng Ramadan na huwag kang mag-fasting. O huwag kang mag-fasting. So, hindi yon po pwede. Hindi pwedeng sundin ng babae ang kanyang asawa na lalaki na babawalan siyang mag-fasting sa araw ng Ramadan. Sa ano pa mang kadahilanan. Mula sa ano pa mang uri ng kadahilanan. So ito ay pangaral mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga piling aralin na inilathala ni Dr. Khalid ibn Mahmud ibn Abdul Aziz al-Juhani. So ito ay mga sunna na pag-aayuno sa loob ng isang taon at mga ipinagbabawal na araw ng pag-aayuno sa loob ng isang taon. So nawa ay ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang malawak na pag-unawa at biyayaan tayo ng pagtugon sa gawain ng sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa abot ng ating makakaya. Pagkaloob nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay ng mga taong nag-aayuno dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay at igawad sa kanila ang makapasok sa pintuan ng Ar-Rayyan, tayo at sila mula sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Subhanakallahumma wa bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.